mabigat at pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masimulan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umapon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga namabis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagninindig makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang ininindig. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaanimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigaan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan lamang. Magdiwang kayo at magalang, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, dahil ito isang espesyal na araw para sa ating mga Katoliko, muli natin bigyan ng bugay ang ating mahal na Panginoon at ang ating mahal na Birhen ng Fatima. Kaya palakpakan po natin naman sila. At nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil tayo ay pinapaligiran ng mga banal na tao. Kaya nararapat naman na batiin natin ang mga banal nating kapatid, no? Sabihin natin, good evening and God bless you. Pakisabi nga sa mga katabi niyo po yan. Parang hindi yata kayo naniniwala ang banal ang katabi niyo. Parang mahina yung God bless you. Pero maniwala man din hindi, ito yung isang espesyal na araw para sa ating lahat. Dahil ngayon, sa katapusan ng ating buwan ng Oktubre, tayo ay nagdiriwang. No? A little bit ironic. Bakit? Ba't ko nasabi? Kasi kadalasan kapag sumasabit ang huling araw ng buwan ng Oktubre, ang lahat ng tao ay takot. Di ba? Kapag sumasabit ang October 31, nagkakatakutan. No? Siguro kaya kanina mahina ang titik ng boses nyo at sinasabi yung God bless you. Bakit natatakot kayo sa katabi nyo? Ha? Mukha bang kulto yung katabi nyo? Hindi naman siguro, hindi ba? Pero aminin man natin hindi, no? Yung ating tunay na pinagdiriwang sa araw na ito, yung tinatawag natin All Saints Day, ay talagang mas nababalot ng katatakutan. Hindi ba? Kaya nga ngayon sa paligid natin, naglipanan na naman, no, ang mga mukha na hindi natin kanais-nais. Kahapon, ako ay pumasyal
sa isang lugar, no? At may binili lang ako isang bagay. No? Ang haba ng pila doon sa counter. At kala ko kung ano yung mga binibili nila, parang blockbuster na pelikula. Yung pala mga binibili, mga maskara. No? At yung nasa harap ko, no, halos kaedad ko na, no, ako'y nagugulat kasi ang binili lang niya, yung parang ngipin na may hangin. No? At excited siya, no? Hindi ako nagbibiro, bakit? Pagkatapos niyang bayaran, sabi niya, oh, akin na, bubuksan mo na yan, ha? Binuksan na, no? At isinuot na sa kanya ngipin. At nag-umpisa ng manahakot doon sa buong mall. No? Biro mo, no? Yan ang mga nangingibabaw sa araw na ito. Actually, kahapon pa lang hindi ba? No? Ang daming katatakutan. At bakit? Kasi siguro, ang nangingibabaw sa atin, yung tinuturo sa atin. No? Ano nga ba mas madaling ituro? Ang matakot o mas maging masaya? Ano sa tingin nyo mas madaling maituro? Ang matakot o mas maging masaya? Alam nyo, naalala ko nung bata ako, at siguro yung iba sa inyo, naranasan din ito. Kapag magulo ako, no, at pag ako'y makulit, no, at hindi ako masaway ng aking nanay, no, sasabihin niya doon sa lola ko, sa nanay niya, sabihin, Nay, yan naman si Man, makulit, pagsabihan mo nga, no, at lalapit ang lola ko sa akin, sabihin, halika dito ako. Sabi niya, ako nakangiti naman. Sabi niya, nakikita mo ba yung kwartong yan? Ganon. Sabi, at tinignan ko, ang dilim ng kwarto. Sabi niya, pag ikaw hindi ka tumigil, ipapasok kita dyan. No? At marami kang makikita hindi maganda. No? At ito, mahimik ako. No? Alam mo naman, matuwa pa ako dahil ang dilim, hindi mo alam kung anong nasa loob. At sigurado yung mga bata, pag sinabihan mo, no? Huwag kang magulo. Kung magulo ka, ipapasok kita sa isang kwartong madilim. Di ba? Aminin man natin hindi, mas marami sa atin ang pinalalaki ng ganon. Di ba? Huwag kang maingay, palalamon kita sa monster. Di ba? Huwag kang magulo, darating dyan mamaya, no? Yung Dracula. Mga ganyang mga turo. Na aminin man natin hindi yan ang nakalakihan natin. Kaya naman, ano ang nangyayari? Kapag lumaki na tayo, at sabihin, hindi naman pala totoo yan eh. No? Itong mga nanay natin, itong mga lolo-lola natin, niloloko lang pala tayo. Pwes, ano sasabihin? Pwes, gaganti din ako. No? Kaya anong gagawin? Ipapasa sa mga anak. No? At yun ang tuturo. Kaya tayo, kapag sumasapit ang October 31, excited ang lahat naman ako. Bakit? Pagkakataon ko lang bumante. No? Pagkakataon ko lang, natakutin yung iba isa ako matakot. Ang kultura po na nag-iibabaw yung araw na ito ay ang kultura ng Latin. Kultura ng takot. Pero ngayon, dito sa ating pamayanan, pinatutunayan natin na hindi yan ang pinagdiriwang natin. Kundi ang pinagdiriwang natin na tayo ay hindi dapat matakot, kundi dapat magalak. Magalak dahil tayo ngayon ay pinaninigiran ng mga mababait at mga banal na tao. Amen? Kaya na nakakatuwa dahil magmula, no, this is their 5th time already, na ang mga bata at may mga matatanda, no, ay sumasama at hindi nagsusuot ng mga pangit na suot. Kung hindi pinakikilala nila kung ano yung tunay na pinagdiriwang. Ito ang mga banal na tao. Ito ang mga santo at santa, no, na ating ngayong gustong makilala. Kaya na siguro kahit hindi pa tapos, no, itong ating pagdiriwang, palapakan naman po natin itong mga nag-volunteer na maging mga santo at santa natin. Congratulations sa lahat. No? Alam nyo, sa totoo lang, no, yung mga pinoportray nyo, sabi na, ka-face ko, ang kasing ko, yan ang mga santo na siguro marami sa amin ang hindi kilala. No? Ay, siya pala yun. Di ba? Hinahanap ko nga si Santa Mesa dyan eh. Wala yata si Santa Mesa nag-portray, no? O si Santa Claus, hinahanap ko rin. No? Pero ito yung mga banal na tao. At nakakataba ng puso, bakit? Dahil sila ngayon ang sumisikulo. At kailangan sana nga, no, na patuloy natin maparamdam sa mga tao kung gaano kalaki itong araw na ito. At ako'y natutuwa dahil mamaya, no,
ano, sabi nga, sila ay pinarangalan natin na kanina at mamaya pararangalan pa rin natin yung iba sa kanila. Gusto nyo ba, marami ba kayong nakuwang candies? Mga goodies, ito kain na ng kain, no? Para mauubusan mamaya. Ano pangalan na yun? Hasita ka pa naman. No? Tingnan mo sa Santa Jacinta, inip na, di mo binibigyan ng candy. No? Di ba? Marami ba kayo nakuha candies? Ano ba nakuha nyo maliban sa candies? May nagbigay ba sa inyo mga stampita ng mga rosaryo? Wala. Pero sigurado ako may nagbigay sa inyo ito. May nagbigay ba ng blessing sa inyo? Nagmano ba kayo? Ayan, no? Sabi namin kasi, sa October 31, palaging trick or treat. No? Palaging may trick. Sabi ko, dito hindi. Kailangan blessings and treat. Kaya nga sa araw na ito, tinuturuan natin ang mga santo na muling ipangaral sa mga tao kung gaano kahalaga ang blessing. Kaya bawat punta nila ng bahay, sila ay nagmano. Nagmano ba kayo? Yeah. At sigurado, no, sana marami kayong nakuwang mga pabuya at grasya dahil sa blessing na yan. At sabi ko nga, gusto ko sana magbigay ulit ng, gusto nyo ba ng pabuya? Ha? Totoo pa ba kayo? Gusto nyo ba mas marami? May nagtitinda doon ng Dunkin Donut. Sino may gusto ng isang box ng Dunkin Donut? Ha? Ayun na, may mga gusto. O sige, ang dami nyo, paano kaya yan? Magtatanong na lang ako. Pag may nakasagot, may isa kayong 1 year supply. No? 1 day supply ng isang dozen ng Dunkin Donut. No? Ang tanong ko, simple lang. Tingnan natin kung sino makasagot. Kahit po kayong mga naandito, lahat kayo naandito, baka may makasagot lang. Curious lang ako. Sino may alam kung ilan na ang mga na-canonize na santo ng Simbahang Katolika? Ilan? Sige nga, yung makakasagot may isang dozen. Oo, alam. Sino to santo to? Baka talagang bumaba ka sa langit, ha? Nagpapanggap ka ng tao. Ano santa mo? Santa Filomena. O Santa Filomena, no? Ilan na santo na naka-canonize na nagsimbahang Katolika mula ngayon? 2,706,000. Wow, paano mo nalaman yun? Sino teacher mo? 2 million? Sige nga, sabihin mo nga lahat. Talaga, no? Pero actually, gusto ko sabihin sana okay eh. Pero actually, mas okay eh. No? Oo, yun ang masabi ni teacher mo. Pero ayan mo, makibigyan kita ng donut, ha? Okay, thank you ha, Santa Filomena. Actually, wala talagang nakakaalam kung ilan ang bilang. So, maaaring tama siya. Pero ang tinatanong natin, magmula nung tinatag ang Simbahang Katolika, alam niyo ba kung ilan na ang na-canonize natin santo? Ha? Alam niyo ba po kung ilan? Ha? Okay? According to the Book of Saints, the Butler Book of Saints, we have already 810 canonized saints. No? 810 canonized saints. At baka sabihin, ay, di mali yung kuminanyo, tama. Bakit? Dahil hindi naman lahat ay nakilala ng simbahan kung paano sila nag-alay ng kanilang sarili. That is why today, we Filipinos are correct to celebrate not only All Saints Day today or tomorrow, November 1, kundi kasabay anong sinasabay natin? Ang araw ng mga yumao, ng mga pagpatay. O tinatawag natin undas. Bakit? Dahil lahat tayo ay pwede at maging kandidato at maging santo. Na-imagine mo ba na ikaw isang araw ay makikita na namin ang imahin mo dito at pinagdarasalan ka? Na-imagine din ba na ang katabi nyo nakausap ka ngayon ay magiging santo? Di ba? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na may mahawakan kayong santo? Sabi ko nga ako, nahawakan ko na. May nahawakan na akong dalawang santo. No? Si Saint Mother Teresa of Calcutta at si Saint John Paul II. At sigurado kayo nakita nyo rin lahat siya. Hindi ba? At ilan kaya sa atin ang sabi, sana maging katulad din niya ako. No? Or rather, sana maging katulad ko rin siya. Dahil yan ang ating hangarin
Because even the dead can become saints. No? Alam niyo kung bakit? At ako'y natutuwa. Dahil sa ating Ebanghelyo ngayon, ang narinig natin yung mga mapapalad. Sino ba yung mapapalad? No? Hindi naman sinabi sino yung kailangan katakutan natin, kundi sino ba yung mapapalad ngayong araw na ito. At ang mga mapapalad ay yung mga yumao na din. Bakit? Dahil sabi ni Jesus, mapapalad, no? Ang mga mapagpakumbabang loob. Dahil sila ay magiging anak ng Diyos. Pwede kayo yun. Pwede tayo yun. Mapapalad kayo na kayo'y nagiging instrumento ng pagkakasundo ng mga nag-aaway. Di ba ang mga patay, sila minsan ang medium or instrument of the Lord para magkasundo ang mga nag-aaway? Aminin pa natin hindi. Kailan nagbabati ang mga magkaaway na kamag-anak o mga kapatid? Hindi ba minsan sa harap ng puntod ng kanilang nanay? Minsan sa harap ng kabaong ng kanilang kapatid? Matagal na taon-taon nang hindi nag-uusap. Pero kapag nasa harap na nila yung yumao nilang minamahal, nakakalimutan nila yung galit. Nakakalimutan nila yung tampuhan. Di totoo nga na ang mga yumao ay pwedeng maging banal because they become instruments of peace. Kaya sana mga kapatid, sa araw na to, we always remember the saints. Ito yung mga banal na palagi nagpapaalala sa atin na ikaw din isang araw ay makakasama mo ang Diyos dahil naging banal ka, dahil ikaw ay naging santo. Sana lahat tayo ay maging banal dahil ang prize o ang premyo ng isang taong banal ay ang makapiling ang Diyos sa langit. Kaya sana tingnan nyo for the last, no? Tingnan nyo mga katabi nyo, sabihin nyo, kapatid, sana maging santo ka. Yan. Sabihin mo sa mga katabi mo, ayan. At sana, sabihin mo, at sana, sumalangit ka nawa. Totoo naman, di ba? At saan pa pupunta ang santo? Alam mo naman sa baba. Di ba? Kaya, yan ang magandang pati ngayong araw na ito at bukas. Hindi lang good morning, hindi lang thank you, kung hindi sumalangit ka nawa. Dahil ang tunay na banal na tao, palaging nasa langit. Amen. May